So hello, what's up mga boss, isa na naman panibagong video tutorial yung ituturo ko sa inyo kung saan ay i-share ko kung paano nga ba tanggalin yung mga nakakairitang ads dito sa cellphone natin. Okay, yung mga bigla-bigla na lang nagpa-pop up na ads, yung kahit ano na lang yung ginagawa mo, bigla-bigla na lang may lumalabas na advertisement na nakaka-visit. Okay, so yun yung aalisin natin. Okay, so bago natin simulan tong video na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na. Then, ilike mo tong video na to kapag ka nagustuhan mo. Then, kapag may tanong ka or request ka na video, i-comment mo na lang yan sa comment section, okay? So, ayan, bago natin simulan tong video na to, alam mo na yan, intro muna tayo. Winter time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay? I had cocaine in the school. So ayan, dahil nandito ka pa, alam kung sobrang interesado ka kung paano nga ba alisin yung mga nakaka-visit na ads dito sa cellphone natin. Okay, hindi na natin patatagalin yan, sisimulan na kagad natin. Okay, so ang una natin gagawin ay pumunta muna tayo ng security ng cellphone natin. Okay, so may security app naman yung mga cellphone. So click na lang natin, i-click mo lang yung setting dito sa may itaas. Yan, click lang natin. Then hanapin lang natin dito yung receive recommendation. So ang gagawin mo lang dito, i-off mo lang yan. So yan, sobrang useful ng application na to, lalong-lalo na doon sa mga cellphone na maraming ads tulad ng mga Infinix na sobrang grabe daming ads. So ayan, i-off mo na lang yan. Kung ikaw meron ka niyan, i-off mo din yan sa cellphone mo. Okay, so back na tayo. Yan yung pinakaunang step dito sa may security. Okay, so ang sunod nating ituturo ay yun dito naman sa setting. So, ang kailangan mo lang gawin, i-click mo lang tong setting. Yan. Tapos, hanapin mo lang tong connection and sharing. Yan. Click mo lang yan. Then, click mo lang tong private DNS. So, click lang natin yan. Then, ilipat mo lang yan dito sa may private DNS. Then, ilagay mo lang tong DNS. Yan. DNS maliliit, tuldok, malaking A, AdGuard. Yan. AdGuard.com. Okay, so dns.adguard.com. Then, isave mo lang yan. So, once na ma-save mo na yan, mas magiging limitado na yung mga ads na lalabas dito sa cellphone natin. Lalo na kapag halimbawa, naglalaro ka ng mga paborito mong online games na bigla na lang may magpa-pop up. Yan. Isa yan sa mga nakakatulong para mabawasan palalo yung mga ads na lumalabas sa cellphone natin. Kung halimbawa sa isang araw may lumalabas na ads sa cellphone mo ng halimbawa 1 hanggang 3 beses sa loob ng isang araw, well, kapag ka ito i-type mo tong private DNS AdGuard yan, diba, dns.adguard.com, then sinave mo, ang mangyayari niyan sa loob ng 1 linggo, yun, pwedeng 1 beses, 2 beses na lang, 1 linggo sa loob ng 1 linggo, hindi na araw-araw. Okay, so talagang hindi mo na siya mapapansin na may mga lumalabas pa palang ads sa cellphone natin. Okay, so back uling natin, then punta tayo dito sa may pangatlong setting na ituturo natin. So punta tayo ng Google, then click natin tong Google, then click mo lang yung profile mo, ito sa Gmail, yan. Then click natin yung manage your Google account. So click lang natin yan. Then mapupunta ka dito. Okay, so pindutin lang natin to isa-isa. Yan, then hanapin natin yung tong ad setting, ad personalization. Click lang natin yan, then i-off mo yan. So ito yung hindi na-off ng iba. Yan, hindi nila alam na meron pala ditong ads na naka-on, kaya may labas ng labas sa mga cellphone natin. So kailangan i-off mo yan. Okay, so turn off lang natin yan. Yan, okay. Then okay na yan. Okay, so i-turn off mo lang yan. Nakakabawas yan sa mga natin, sa mga ads na lumalabas dito sa cellphone natin. Okay, so back na tayo. Okay, back natin. Wait lang, yan. Back natin, yan. Basta off niya yan, okay? Then back natin. Ayan. Then the next na gagawin mo ay dito naman sa Google Chrome. So i-click na lang natin tong Google Chrome, yan. Then click lang natin tong setting dito sa may pinakaitaas, yan, yung 3 dots. Then scroll mo lang pababa, then itong setting, click mo lang yung setting, yan. Then scroll mo lang pababa, yan. Click mo tong site setting, yan.
Click mo lang yan, site setting, then dito sa may baba, itong pop-up and redirects. Yan. So, i-off mo yan, okay? So, kailangan naka-off yan. Diba naka-on kasi yan? Kaya ang gawin mo, i-off mo yan, okay? Then, back tayo. Then, eto tong ads. Click mo lang yan. Yan. Then, kailangan naka-turn off din to. Okay? So, i-turn off mo lang yan. Para mawala yung mga ads na lumalabas. Okay? So, nakakatulong talaga to, itong mga to, pag tina-turn off mo yung mga setting na para sa ads. Okay? So, marami pa yan. Okay? Then, back lang natin. Yan. Then, pakita ko sa inyo yung isang napakatinding application na sobrang daming ads, which is yung, yung Share It. So, punta tayo na setting. Then, hanapin natin yung app setting. Yan, apps. Then, manage apps. Yan. Tapos, hanapin mo lang yung Share It. So, search lang natin yung Share It. Yan. So, once nandito ka na sa may Share It, ito, tong apps permission. Oh, mali. Ito palang notification. Click mo lang yung notification. Then, off mo lang yan. Sobrang daming lumalabas na ads, lalo kapag ng notification mo dito. Yan. Diyan lumalabas yung mga notification ng Share It. Grabe. Sobrang dami niyan sunod-sunod, okay? So, ayun lang. Yun, 'di ba? Naituro na kagad natin ng mabilisan. Sana nagustuhan niyo tong video na to. I-turn off niyo na yung mga setting na yan para wala nang magsilabasan na ads na nakakabwisit. Yung mga ads kasi yan, kumakain yan ng data. Okay? So, once na naglalabas sa cellphone natin, yung load mo kaya mabilis maubos yung data mo na dapat pang Facebook mo lang, yung pang internet mo lang, kinakain pa ng advertisement na lumalabas dito, okay, sa cellphone natin, okay? So, ayun lang, maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Sana may natutunan kayo. Then, comment down below kapag may tanong or request na video, then gagawin natin yan sa susunod na upload, okay? So, ayun lang, maraming salamat sa panonood. God bless.